Natuwa ang magkaibigan sa sinabi ng matanda. Inutos ni Ino na maupo sila sa ugat ng malaking puno upang makita nito ang mga sugat ni Lyra. Mukhang malalim ang natama mong sugat mula sa pagkakahulog ah. Lyra, ang daming nawalang dugo sa'yo. Nagkatinginan si Nessa at Lyra. Isang katanungan sa isip nila ang biglang lumitaw. Alam nilang sa mga oras na yun, may kakaiba sa matanda. Hindi ito ordinaryong tao lamang. Muling nanumbalik ang kaba sa kaharap na matanda. Gayunpaman, hindi napigilan ng dalawa ang magtanong kung paanong nalaman ng matanda ang nangyari sa dalawa. Teka Manong, paano niyo po nalaman na nahulog kami sa bangin? At saka bakit parang kilalang kilala niyo kami? Hindi sumagot ang matanda. Tumawa ng napakalakas na lalong dumagdag sa takot na nararamdaman ni Nessa at Lyra. Ilang sandali pa, sinagot niya ang dalawa. Pasensya na kayo mga iha. Nakalimutan kong sabihin sa inyo na ako ang tagapagbantay ng kagubatan. Nakikita at naririnig ko ang lahat ng nangyayari dito. Kagad na alala ni Nessa ang kwento ng kanyang lola tungkol sa mga tagapagbantay ng kagubatan. Hindi niya akalain na totoo ang lahat ng ito. Isang patunay ang matandang lalaki na kaharap nila. Bilang tagapagbantay, nakikita ko mga kaganapan sa kabundukan at gubat. Hindi ko lang ugali makialam sa ginagawa ng mga nilalang sa mga taong napapadpad. Pero isang lambana ang lumapit sa akin. Tulungan ko daw kayo eh. Gusto kayong kunin ni Matos. Matos? Yung tikpa lang po kanina? Oo, siya nga, Matos ang pangalan nun. Huwag kayong mag-alala, kaibigan yon, mabait yon. Talagang mahilig lang sa magandang babae. Marahil naakit sa'yo, Lyra. Mahaba kasi ang buhok mo eh. Yan ang gustong gusto ni Matos. Pero bueno iha, malalim ang sugat mo, Lyra. Hindi kakayanin na mga kaibigan ko dito sa gubat. Mas makakabuti kung madadala ka sa pinakamalapit na pagamutan. Umayos si Ino sa pagkakaupo. Ginamit ito ang tungkod na hawak upang mabilis na makatayo. Maya-maya pa ay sinakop na ng kadiliman ng lugar. Isang hindi mapaliwanag na lamig ang naramdaman. Nagsipulasan ang mga alitaptap at iba pang mga nilalang sa paligid. Hindi maganda ang nagaganap. Kailangan na nating magbadali. Nabagabag ang dalawa sa sinabi ng matanda. Nagmamadaling tumayo mula sa pagkakaupo sa malaking ugat ng puno. Ano po bang nangyayari, Lolo Ino? Kung merong mga kaibigang nilalang sa lugar, hindi rin maiiwasan na makaaway. Ayaw nila na makalis kayo sa lugar na ito. Akala ko po ba yung kaibigan yung si Matos lang ang may gusto sa amin? Yan din ang akala ko eh. Subalit nakaabang na pala ang ibang nilalang sa inyo. Mukhang tinulungan nila si Matos nang hindi nito nalalaman. Kaya ganyan ang natamo mong sugat, Lyra. Si Lyra ang gusto nila, Nessa. Wala nang ibang nagawa si Lyra kung hindi ang umiyak. Ano pong gagawin natin, Manong? Hindi naman pwede yan. Sumunod kayo sa akin. Ilalabas ko kayo dito. Pero ipangako nyo sa aking dalawa. Sa akin lang kayo makikinig. Kung maaari, wag na wag kayong lilingon kapag may narinig kayong tumatawag sa pangalan nyo. Kung hindi na kayo makakabalik sa mundo nyo. Paliwanag ba? Lalong humigpit ang pagkakahawak ng kamay ni Nessa at Lyra sa isa't isa. Wala ni isa ang gustong bumitaw habang binabagtas nila ang daan palabas ng nakakatakot na gubat. Sa pagtagal ng oras na naroon, lalong dumilim ang paligid. Iba't ibang huni ng hayop ang naririnig. Sa kabilang banda, mararamdaman ang pagsunod ng mga nilalang sa kanila. Wala itong ibang gusto kung hindi si Lyra. Ilang sandali pa, nagsimula nang makarinig ng kung ano-anong boses ang dalawang magkaibigan. Mula sa boses na kahali-halina hanggang sa mga nakakatakot na boses ng nilalang. Wala itong ibang sinasabi